At saka huwag niyo sasabihin sa amin ni Secretary Bonoan, sabi mo sa DPWH, tigil-tigilan na nila kami. Magandang araw mga kabayan. Ito na nga po, hindi na po napigilan ni Mayor Isko Moreno na magsalita at maglabas ng kanyang pagkadismaya dito po sa ginagawa ng gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos. At pinanatan po ni Mayor Isko itong DPWH dahil nagpapagawa umano ng mga proyekto para sa flood control na hindi naman nakakatulong at walang abiso po sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Naku po mga kababayan po natin. Alam naman natin na ito ngayon ang isa sa pinakamainit na isyu, skandalo na pinag-uusapan sa ating bansa. Dahil nasaan na po ba itong flood control na ito? Nasaan na po ba itong ginagawa nilang mga proyekto para mapigilan o hindi na magkakaroon ng baha sa buong Pilipinas, particularly po sa buong Kamaynilaan? Ngunit, wala naman po itong epekto. Pagawa lang po sila ng pagawa, pero hindi naman po epektibo. Ito po mga kababayan natin pakinggan natin yung mga sinasabi ni Mayor Isko Moreno. Sigurado, magagalit na naman ang ilang kritiko ni Mayor Isko Moreno at mga taga-suporta nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Go, simulan natin mga kababayan. Pakisabi mo sa DPWH, tigil-tigilan na nila kami ng kagagawa ng hindi kinukonsulta ang lokal na pamahalaan. Nako po mga kababayan natin. Naging bad habit na that they think their national government, they can do whatever they wanna do in the local government without even, to the point, telling, asking permission, explaining the purpose of the project. Po, bakit kasi nagpapagawa ng mga proyekto itong DPWH national government po natin na hindi po sila nakikipag-coordinate sa lokal na gobyerno, lalo na po dito ngayon kay Yorme. Siyempre, sinisikap ni Yorme, mga kababayan, na maayos po yung Metro Manila, umaayos mismo yung Manila, yung kanyang nasasakupan, maging maayos po at itong baha kahit paano is maipsan. Kasi grabe, sobrang dami po ngayon na ng mga na-confine sa mga government hospital sa Maynila dahil po sa leptospirosis, dahil sa lawak po ng mga binaha sa Maynila, mga kababayan natin. So itong si Mayor Isko Moreno gusto na talaga magkaroon ng epektibo na proyekto para maibsan po itong baha. Actually, makikipagtulungan nga po yung San Miguel Corporation. Pero yung sa San Miguel Corporation, at natin yan, babanatan natin mamaya sa ibang video naman po mga kababayan. So dito muna tayo kay Yorme lang Walang permiso mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ito ang sinabi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso patungkol sa ilang pumping station project ng Department of Public Works and Highways sa lungsod. Ayon kay Mayor Isko, tanging ang pumping station na lang na Metropolitan Manila Development Authority ang gumagana sa lungsod, kung kaya't nitong nagdaang pananalasa ng mga bagyo at habagat ay mabagal ang paghupa ng tubig baha sa lungsod. Grabe naman kasi pumping station pero hindi naman nagpa-pump. So anong purpose ng proyekto na yun, di ba? Dapat tinanggal na lang yun kasi sakapa lang po yung struktura na yan, hindi naman pala gumagana. Nasana kasi yung pundo niyan, Diyos ko, DPWH, ang dami nyo kailangan ipaliwanag. While we recognize MMDA under existing law that the management and supervision of our creeks is under them, but when they start building facilities, vertical development, we must be informed as local government. Not only Manila, even in other local chief executive or LGU. Kasi hindi po titigil yung ganyang problema. Hindi rin dapat ipaubayan ng DPWH sa LGU ang pamamahala dahil sa kinukulang na ng pondo ang lokal na pamahalaan. At saka huwag niyo sasabihin sa amin ni Secretary Bonoan nung hinihingi na Secretary Bonoan, ano bang pinagagawa mo? Ang dami mong kapalpakan pero nagtataka po tayo, hanggang ngayon na hindi pa rin ito tinatanggal ni Bongbong Marcos. Ano kayang mayroon kay Secretary Bonoan? Namin yung management at sasagutin niya kami kung may pera ang local government. Go ahead. That's a crazy answer Huwag naman ganun na sagutan. Si Mayor Isko hindi magpapatalo yan. Talagang lalaban yan at babanatan ka talaga ni Isko Bonoan. Alam naman niyang walang pera ang lokal. That's not the right answer.
The right answer, you ask permit when you build. You ask permission from the local government. Baligtarin ko naman ang sitwasyon. Ako pupunta sa bahay mo, hindi ako magpapaalam. What would you feel? O yun ang amin. Kaya kami naman, we always coordinate. Wala pang tugon o reaksyon ng DPWH sa sinabi ni Mayor Isko. Isa pa sa nakikita ng pamahalaang lungsod ng Maynila para masolusyonan ang pagbaha ay ang pagbubukas ng floodgate na nasa Manila Bay. Talagang kami ni Chairman Artes, binuksan namin. Lumarga yung tubig So naapektuhan na yung mga kapitbahay ko, mga constituents namin sa Ermita, Malate, Paco area na dating hindi binabaha. Nakahanda naman ang San Miguel Corporation na tumulong ng libre para masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. With regards to your question, magkano gagastusin? Ay hindi ko alam ang eksaktong gastos kasi hindi ko naman hinahanap buhay yan Basta kung ano man ang kailangan namin gastusin sa OPEX, sweldo, fuel, pyesa, gagawin namin lahat yon. Siyempre, naghahanap buhay naman tayo sa Pilipinas So kailangan makisama ang private sector sa taong bayan at sa gobyerno. So kung ganyan po yung mga kontraktor at mga nakikinabang sa mga proyekto ng gobyerno, itong kagaya ng San Miguel, hindi mas maganda yan. So at least tutulungan nila ang gobyerno, lalo na po yung gobyerno natin ngayon is napaka-inotel. So pasalamat na lang kung may mga ganitong klaseng organisasyon, corporation, no, na magbibitaw ng kanilang sariling pera para matulungan ang gobyerno na matigil na po itong sobrang pagbaha. Kaya tungkol sa pera, huwag na natin problemahin yun. Ayon pa kay SMC President and CEO Ramon Ang, bukod sa pagpapalalim o dredging, dapat ay maalis din ang mga sagabal sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ortez, nakahanda sila na kausapin ng mga nagtayo ng eskwelahan at naggawa ng kalsada sa bahagi ng Tulyahan River. Well, unang-unang po, may batas naman po tayo na sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Ang complication po niyan, mahirap kasi kakausapin pero ang dyan is nasa gobyerno yung mandato kung paano nila mapasunod yung mga taong mga matitigas ng ulo. Kasi marami naman po silang nare-relocate. Ang problema minsan nare-relocate pero bumabalik sila sa pag-squatter kasi dyan na rin po yung kanilang paghahanap buhay. So kailangan consistent talaga ang gobyerno sa kanilang ginagawa. So kung kailangan paalisin nila, dapat bantayan nila na hindi na sila babalik dyan sa mga squatter na yan. And itong MMDA, dapat nagpaalam din sila kay Yorme para magkaroon ng kaayusan. Dahil kung ang kanilang hinahabol baka makikihati pa yung local government ng Maynila, dahil kung magpapaalam po sila sa mga proyektong ginagawa nila, hindi naman siguro kundi ang gusto lang ng Maynila, ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Yorme Isko ay maayos at siguraduhin epektibo yung ipapagawa po nila mga structure para po sa maibsan po itong baha. Siguraduhin gumagana naman ang mga machine na i-install nila dyan. Kabayan po natin. Abangan natin kung ano po yung magiging sagot ng DPWH. Sigurado pikon din yan kasi pikonin din kasi yung taga DPWH na yan. Okay, yan lang po yung ating update mga kabayan. Maraming salamat po. At huwag kalimutang i-like ang video ito or mag-iwan kayo ng inyong comment yan sa ating comment section dahil bukas naman po yung ating comment section. Maraming salamat at subukan nyo rin po panoorin at i-like yung ibang mga naunang uploads po natin. And paki-bell all na lang para updated po kayo kung tayo po ay mag-live stream o kung tayo po ay may mga panibagong upload videos. God bless Philippines.